tayo ng latest sa tatawaging bagyong Ferdy at sa lagay ng panahon ngayong pong weekend. Makakapanayan po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga, Sir Chris. Si Connie po ito. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sa mga oras po na ito, nasaan na ho ba yung bagyong tatawagin nating Ferdy at kailan po ito inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Well, yun nga, Connie, no? Nasa labas pa rin ito na ating PAR at kanina ay nasa laying 1,605 kilometers. Silangan ng dulong hilagang Luzon. Inaasahan natin na posible ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay pumasok ito sa northeastern boundary ng PAR. At kapag nagkaganon, bibigyan natin ng local name na Ferdy. Subalit, posible rin na bukas ng madaling araw hanggang bukas ng umaga ay lumabas nga ito dito naman sa may bandang northern boundary ng PAR. Ganun pa man, kahit wala tayong inaasahan na landfall scenario, patuloy tayong mag-monitor at magbibigay ng update sapagkat in some ways ay na-impluensya nito yung habagat na sa kasalukuyan nga ay nakaka-apekto dito sa Southern Zone, Visayas at Mindanao area. Sir, mabilis ho ba itong bilis nitong si Ferdy kung sakasakaling pumasok sa ating PAR? I'm sorry? Mabilis ho ba yung galaw nitong si Ferdy kung sakaling papasok po ito sa ating PAR at posibleng lumakas ho ba ito? Well, tama Connie, no? Dahil yun nga ang projection natin, baka within the next 12 hours, once na pumasok ito nating air responsibility, ay lumabas na rin. At nagkataon na halos nandito sa may bandang northeastern tip. So maliit lang yung distansya ng ating boundary sa area na yun. Kaya tinaasahan nga natin na pag pumasok, within 12 hours or less, ay posibleng lumabas na rin ito ng ating PAR. I see. Pero posible rin hubang palakasin itong si Bagyong Ferdy ang habagat katulad po ng naranasan natin kay Bagyong Karina at Enteng? Well, sa ngayon nga, actually, ina-influensya nito yung habagat, no? Gawa ng may mga nararanasan tayong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Zone, Visayas at Mindanao area to the point na nagpalabas po ang ating mga Pag-asa Regional Services Division ng mga regionalized or localized na heavy rainfall advisory. At sa mga susunod na araw, posible na magpatuloy pang umiral itong habagat dito nga sa mga nabanggit nating lugar. Kaya yung mga kababayan po natin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area, aside sa mag-monitor sa update natin dito sa bagyong si magiging Ferdy, ay patuloy din na mag-monitor sa mga localized rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao area. Sir Chris, bagamat nabanggit nyo nga kanina na talagang mabilisan lang ang paglabas po sa ating PAR nitong si Bagyong Ferdy, no? Kinabukasan na sabi nyo, madaling araw, no? Maaring lumabas na ito. Pero may mga nakikita ho ba tayo, halimbawa LPA na posible hong maging hener kung sakasakali? Magkakaroon ho ba sila ng interaction? Kung hindi rin natin niro-rule out yung possibility, no? Dahil in the next week, may inaasahan tayo na posibleng either dito sa west ng Luzon, bandang West Philippine Sea, or dito sa mga cloud bands na may iwan itong magiging bagyong Ferdy, ay may posibleng mabuo na panibagong sama ng panahon. Kaya yan din, subject ng ating monitoring at kung magkakaroon man ng mga development, ay magpapalabas po tayo ng mga appropriate advisory sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.